Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post, Feed Your Mind Inc. Pahayag ni Congressman Paulo Ortega tungkol kay BP Sara. Sabi ni Ortega, tingin ko, babagsak pa yung ratings niya, meaning si BP Sara. Ito ang nakikita ni Representative Paulo Ortega tungkol sa mataas na ratings ni Vice President Sara Duterte. Gate ni Ortega, babagsak pa ang ratings ni BP Sara. Ito yung exact statement ng kongresista. Tingin ko, babagsak pa yung trust rating niya. Matagal nang nakabitin yung mga issue na yan na hindi niya maipaliwanag kasi wala naman siyang sagot dyan. Yan ang nakatanim na sa isipan ng taong bayan kaya ganyan kalawak ang distrust sa kanya. Anong kalawak ang distrust? Pulse Asia Survey. Ang net trust rating ni BP Sara is 28%. Nakalimutan ko na yung nasa 50 plus ang kanyang trust rating. 20 plus ang distrust. Siya ang pinakamatas eh. Pangulo, negative 9. Si PBBM, negative 9 ang kanyang net trust rating. Tapos umaasa itong mga kongresista ngayon daw na magsisimula na ang mini trial. Kaya excited na sila. Yung gagawin nilang hearing sa Kamara na instead na i-determine lang nila yung probable cause, inaamin na ni Congresswoman Luistro na they are conducting a mini trial. Kaya sinupalpal ni Karen Davila si Luistro na, you are not the court. Why are you conducting a trial? Kung ano-anong irarason ni Luistro. But, age of social media na ngayon. Kasi, naniniwala itong mga kongresista na kung mailabas nila yung mga ebidensya daw nila laban kay BP Sara ngayong hearing, April 14, 25, and basta 3 hearing pa. Naniniwala sila, sabi ni Trillanes, na masisira nila ang imahe ni BP Sara sa ginagawa nila dito sa impeachment. Yan ang paniniwala nila. Well, good luck. Lalahanin ninyo, sa survey ng WR Numero, ang pinakamalaking grupo ng mga partisan group, Duterte. 34% ang nagsabi na pro-Duterte sila, 15% lang ang nagsabi na Marcos loyalist, 12% lang nagsabi na mga kakamping, 39% ang neutral. Kahit pagsamahin mo pa yung Marcos loyalist at mga kakamping, that's only 27%. Mas mataas pa rin ang mga DDS, 34%. So ang labanan ngayon, dito sa 39 na parang neutral lang, nagmamasid. Yung neutral na yan na 39%, yan yung mga nag-iisip, mga critical thinkers, or yung walang-walang pakialam, yung ang problema nila, paano makakain, ano. So, huwag niyong i-underestimate yung 39% na neutral ngayon. Kung gusto nyong mabawasan ang suporta ni BP Sara, huwag niyong underestimate kasi nga nag-iisip ang mga yan. Ang taga Mindanao, kahit anong gawin yung, including some parts of Visayas, balwarte yan ng mga Duterte. Yan ang sabi ng research director ng Pulse Asia, si Professor Ana Tabafunda. Mahirapan ang sino mang kandidato
kahit endorse pa ng Pangulo na talunin si BP Sara sa Visayas and Mindanao. Kaya propaganda kayo, sige, magpropaganda kayo. Parte sa laban ng politika yan. Anti-Claire Castro, sige. Atake lang sa mga Duterte, hindi kami takot niyan. Kasi, kulturang Pilipino, the more na inaapi nyo si BP Sara, the more na marami ang nagmamahal sa kanya. Ganyan lang yan. Kaya relax lang tayo mga kaibigan, kahit anong sira nila sa mga Duterte, kay Tatay Digong, kay BP Sara. The fact remains na milyones ang Pilipino na nagmamahal kay Tatay Digong. Sana eleksyon na ngayon. Kasi sa pinaka-latest survey ng WR numero, 48% sa mga respondent, sabi nila BP Sara ang iboboto nila kung eleksyon ngayon. Sumusunod si Madam Lenny at 28%, si Risa Hontiveros is only 3.7%, si John Vic Rimulya is only 1.7%. Ngayon, hindi naman magkandidato si Madam Lenny. So yung 28% niya, mahati-hati na yan. Of course, may makukuha si BP Sara, may mapunta kay Risa, karamihan, may mapunta rin kay John Vic. So matotal, wala talaga. Kahit anong gawin nila, kahit balibalik ta rin nyo pa ang mundo, si BP Sara pa rin ang pinakamalakas na kandidato. Kaya sabi ni Professor Clarita Carlos, if BP Sara maintains her numbers sa survey, sigurado mananalo na yan sa 2028. So, good luck sa mga loyalists, sa mga kakamping, Trillanes, at iba pa yan, kayong mga kongresista. Dalawa lang ang pupuntahan ninyo, sabi ni Congressman Erese, pag nanalo si BP Sara. Either makulong kayo or mag-exile kayo. Select the best answer. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin ninyo ang video na ito. Karon mo na ni ang atop sa balay sa tagaan na Muugero. So dako na gyud kayo og mga buslot ang iyang atop tungod kay dugay na manggod ning ayero. Wala ni ang iyang itsura. So pambutangan lang gani og mga silupin. Og mo na ni ang gihatag na ng ayero kang ante. Nagyud ni kada kon sa buslot. So karon ante pila naman ni ka tuig ang inyong balay nga inani na ante ang itsura sa inyong atop dako 30 na ka tuig. So dugay-dugay na gyud. Dugay na. So nga naman ante sa 30 na ka tuig wala mo nakapalit og sin. Tungod sa ang kalisod. So, igo ra ang amo giipalit sa makaon. So taman ra gyud ante sa pagkaon. Taman ra sa pagkaon. Oo, so naa pa kay estudyante karon ante? Wala. Wala na kay estudyante. Wala. Oo, so pila ka bukle ante ang imong anak? Napulo. Napulo. So asa sila gapuyo? Dinhi. So nakigpuyo lang sila sa inyo. Oh, So lisod gyud. So wala sila kaugalingon nga balay. wala. So nag-usa kung magulan ante unsa man inyong himuon? Kung kuan magulan, wala naman kay kuan naman dako naman kayo ang mga buslot sa inyong atop. Pangita ra mi sa dili gag katuluan. So didto lang mo. So dili mo makatulog og tarong. Dili sa Ginoo sa nagtawang sa sin. Sige ante, salamat.